Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Nitong Nobyembre 14, 2025, isang nakakagulat na pahayag ang binitawan ni dating Congressman Zaldico sa pamamagitan ng 5 minutong video. Inamin niya na siya ay nag-facilitate ng mga inisyong pondo sa 2025 national budget na umabot sa humigit kumulang 100 bilyon. Pero ang pinakamabigat sa kanyang mga akusasyon, sinabing niya NQ ang direktiba para sa mga inisyong ito ay nagmula mismo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa dati niyang kamag-anak, si dating House Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa niya, pinilit siya na manatiling tahimik at pakiramdam niya ay ginamit siya bilang poster boy para sa mas malaking operasyon. Kasabay nito, may ulat na nagsasabing hindi napapayagang mag-testify si Ko sa virtual hearing ng Blue Ribbon Committee ng Senado sa pamamagitan ng Zoom dahil sa pangamba na maaring gamitin ito bilang propaganda. Ang biglang paglabas ng kaniyang video ay nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa politika, mamamayan at mga ahensya ng gobyerno. Maraming tanong ngayon ang lumabas. Totoo ba ang kanyang mga sinasabi? At ano ang implikasyon nito sa sistema ng pambansang budget, sa tiwala ng publiko at sa pamahalaan bilang institusyon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video ito, kaibigan. Huwag mo na rin kalilimutang mag-subscribe dahil napakalaking tulong na ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon sa report, sinabi ni Ko na siya ang nag-facilitate ng insertion sa 2025 budget na nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 bilyon at ang utos umano ay nagmula kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kay Martin Romualdez. Kasunod nito, nag-release si Ko ng listahan ng mga proyekto na sinabing bahagi ng insertion project sa kalsada daan, flood mitigation, road slope protection at iba pa. At sa listahan, sinabing nasa 81 bilyon ang halaga ng mga nakalista na proyekto. Isa pa, sinabi niya na bahagi nito ang pag-alok na ilagay ang natitirang bahagi as unprogrammed funds sa ilalim ng Office of the President. Dinagdag pa na sa listahan, may proyekto para sa hosting ng ASEAN Summit 2026 at iba pang pondo para sa digital infra bilang tugon. Sinabi naman ng Malacanang na pure hearsay ito at tinanggi ang alegasyon. Ayon kay Ko, ang proseso ng insertion ay nagsimula noong late 2024 sa panahon ng bicameral conference para sa 2025 budget. Sinabi niya na tinawagan siya ni Budget Secretary Amina Pangandaman at sinabi sa kanya na ang Pangulo mismo ang nag-utos na magpasok ng 100 bilyon na proyekto. Hindi lang iyon, kinausap niya rin si Yusek Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office upang kumpirmahin ang direktiba at sinabi raw ni Bersamin na totoo ang utos ng Pangulo. Pagkatapos, tinawagan niya si dating Speaker Martin Romualdez para i-report ang utos. Ang sagot, what the President wants, he gets. Ayon kay Ko, isa sa pinakamakasaysayang bahagi ng pahayag ni Ko ay ang detalye ng brown leather bag. Ayon sa kanya, sa isang pagpupulong kasama sina Pangandaman, Bersamin, Romualdez at DOJ Yusek Jojo Cadiz, may ipinasa na listahan ng proyekto na nagkakahalaga ng 100 bilyon. At ayon pa kay Ko, ang nasabing listahan ay galing kay PBBM mismo at sinabi raw na inilagay ito mula sa isang brown leather bag. Ang bagay na ito ay nagiging simboliko sa pagsasabing mayroon talagang direktang partisipasyon, ang pinakamataas na level ng pamahalaan. Hindi lang simpleng budget negotiation, kundi isang personal na utos. Kasunod ng kanyang video, nagpost si Ko ng listahan ng mga proyekto na sinasabing bahagi ng 100 bilyon na insertion. Ayon sa GMA News, kabilang sa mga proyektong nasa listahan ang konstruksyon ng mga kalsada at highway, slope protection structures, diversion roads, flood mitigation projects, access roads, at iba pa. Sa breakdown ng halaga, sinabi ni Ko na humigit kumulang PT 1.08 bilyon ang napunta sa infrastructure ng DPWH, habang ang natitirang bahagi ay inialot sa iba pang programa, kaakibat ng Office of the President, kabilang ang pag-host ng ASEAN Summit 2026. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Ko na ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa
para pigilan siya sa pagsasalita o ilahad ang katotohanan. May bahagi pa siya na nagsasabing, sana po ay hindi nila ako mapatay. Bago ko mailabas ang lahat, may resibo, may ebidensya at may pangalan. Dagdag pa niya, naramdaman niyang siya ay ginawang poster boy ng administrasyon. Hindi bilang tunay na mastermind, kundi bilang fall guy para sa mas malalim at mas malawak na operasyon. Kung mapapansin, ang pahayag ni Zaldico ay hindi basta paratang. May mga konkretong detalye siyang inilahad tulad ng brown leather bag, ang listahan ng proyekto at ang halaga ng insersyon na 100 bilyon. Ang mga detalyeng ito ay hindi karaniwang katulad ng malabong kwento. Malinaw na may sinseridad ang kanyang pagtatangka na magsiwalat. Ngunit mahalaga ring tanungin, may ebidensya ba siyang ipapalabas? Nakukumbinsi sa publiko at mga autoridad? Sabi ni Ko meron siyang resibo at dokumento. Pero ang tanong, ano ang eksaktong dokumentong hawak niya? May suporta ba ito mula sa official budget records, minutes ng BICAM meetings o signed memos? Mahirap para sa isang tao lang nabuksan ang ganitong malalim na sistema. Kung totoong may pinagbasehan, dapat may iba ring mga saksi o kasabwat mula kay Bersamin, Pangandaman Romualdez o iba pang opisyal. Ngayon, bakit ito malaking bagay? Narito ang ilang pangunahing dahilan. Ang halagang 100 bilyon piso ay napakalaking bahagi ng pambansang budget para sa isang taon. Kapag may insertion na ganito kalaki, may makabuluhang epekto ito sa pampublikong pondo at serbisyo. Pangalawa, ang proseso. Kapag may utos na nagsabing, ilagay mo ito sa budget at hindi dumaan sa normal na deliberasyon o konsultasyon, nagiging usapin ito ng transparency at accountability. Pangatlo, ang mga proyektong nakalista, proyektong infrastructure na direktang makakaapekto sa mga lokal na komunidad. Calcida flood mitigation. Kapag hindi maayos ang pag-implementa o may anomalya, malaki ang pinsala sa mamamayan. Yung pagbanggit sa Pangulo at sa Speaker ay naglalagay ng tanong sa pinakamataas na level ng pamahalaan, ng epekto sa tiwala ng publiko at sa pananaw nila sa sistema. Ang simbolismo ng listahan at unprogrammed funds, kung totoo nagpapakita ito ng posibleng likong puwersa sa loob ng pondo ng gobyerno na hindi ganap na nakikita ng publiko. Totoo ba ang utos ay mula sa Pangulo? Cho ay nagsabing ang direktiba ay mula sa Pangulo at sa Speaker, pero ang Malacanang ay nagsabi na hearsay ito. Dito pumapasok ang isyu ng ebidensya, dapat may dokumento, meeting minutes o ibang opisyal na saksi para patibayin ang claim. Kung walang ganito, maaring mahina ang basehan. Sa pananaw ng ulan, ang pahayag ni Ko ay isang malakas na thunderbolt sa larangan ng pambansang budget. Hindi basta kontrobersya, kundi isang posibilidad ng paglabas ng lihim na mekanismo ng paggastos ng bayan. Subalit ito rin ay may panganib kung walang matibay na ebidensya at kung ito ay madismiss bilang politika lamang, maaring mag-backfire at maging sanhi ng further kawalan ng tiwala sa institusyon. Sa madaling sabi, ang pinakabagong pahayag ni Zaldico ay isang panawagan sa katotohanan upang makita natin kung ano ang nangyayari sa likod ng pondo ng bayan. Ngunit ang posibleng sagot ay may kasamang tanong, may ebidensya ba? May kamalayan ba tayo? At handa ba ang sistema na harapin ang mga resulta? Ito ay paalala na hindi dapat tayo titigil sa pagiging tagapakinig lamang. Bilang mamamayan, may karapatan tayong malaman kung saan napupunta ang pondo ng bayan, lalo na kung may listahan na sinasabing may insertion. Ang transparency ay hindi laging nagbibigay ginhawa, minsan nagbibigay ito ng pangamba. Kapag nakita natin ang magnitude sa mga proyektong hindi natin alam ang detalye, pero mas mabuting magtanong kaysa manahimik. Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Ibahagi mo naman ang iyong komento sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan yan. Huwag mo na rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.